sumayin tayo para sa Panginoon. Hallelujah! At magpuri sa Panginoon. At tayo magpustan sa bawat isa. At smile. Smile. You look so beautiful.
We praise you, Father. We praise you, Son. We praise you, Spirit. Lord, we serve one God in three persons. Sa hapong ito, patuloy na tinataas namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. Ikaw yung Diyos na karapat-dapat na dakilain at itaas sa aming mga buhay. Ikaw yung Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw yung Diyos na dakila. Ikaw yung Diyos na mapagmahal. Ikaw yung Diyos na nagmamahal sa aming mga buhay. Sa hapong ito, patuloy namin ikaw ay tinataas sa aming mga buhay. Sa hapong ito, ikaw yung Diyos na patuloy na madakila at mapapurihan. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po ay nakakapagpuri, nakapagpasalamat sa iyo, na itataas ang ngalan mo. Salamat sa pribilehiyong ito na madakila ka at maitaas sa aming mga buhay. Aming Diyos, patuloy po kami lumalapit sa iyo bilang iyong mga anak na patuloy nilalapit ang aming mga dalangin sa iyong harapan. Aming Diyos, aking dalangin sa bawat isa na narito, Panginoon, aking dalangin na patuloy mong palakasin sila sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. God, we pray for strength. Sa lahat na nangangailangan, Panginoon, ng kalakasan ngayon, iparanas mo sa kanila ang kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Sa panahon na sila nangihina, makita kanila, O Diyos, sa kanilang buhay, na Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan sa kanilang mga buhay. Lord, aking dalangin sa hapong ito, na kung sino man, O Diyos, ang nangangailangan ng direksyon, nangangailangan ng karunungan, aking dalangin, O Diyos, na patuloy na ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Makita nila kung ano ang iyong naisip. Makita nila, Panginoon, kung anong direksyon ang dapat nilang tahakin. Tulungan mo sila, Panginoon, na magawa nila at masunod ang iyong naisin sa kanilang mga buhay. Kasi Lord, we know na ang iyong naisip ang pinaka-mabuti sa aming mga buhay. And Lord, I pray for this time, kung sino man, Panginoon, ang nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa lahat ng respeto, sa isipan man, sa kanilang mga nararamdaman, Panginoon, physically and spiritually, I pray for healing for them, God. Lord, maranasan nila ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, Diyos. Makita nila, Panginoon, na Ikaw ang divine healer namin, Panginoon. Lord, I pray, maranasan nila, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang buhay. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. Kung may mga kapamilya kami, Panginoon, na may mga nararamdaman, Panginoon, ngayon, may mga sakit, O Diyos, aking dalangin din sa kanilang pamilya, Panginoon, sa pamilya ng bawat isa, O God, nandun maranasan ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, God. At sa pagkilos mo sa kanila, makita, Lord, na Ikaw yung Diyos na dapat sambahin at pagkatiwalaan sa kanilang mga buhay. Lord, healing, maranasan nila, Panginoon. And Lord, I pray for kung sino man nangangailangan na yun, Panginoon, kailangan ng provision, O God. Lord, we know that You are great provider sa aming mga buhay. Ikaw yung Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw yung Diyos na nagbibigay ng buhay, O God. At walang mahirap sa iyo, God. Lord, we know na kaya mong i-provide ang lahat ng aming pangangailangan, O Diyos.
Lord, provide, Panginoon, ayon sa iyong naisin at kalooban, O God. Lord, I pray sa bawat isa, O God, na narito, kung sino man ang nanghihina sa pananampalataya, Panginoon, aking dalangin na patuloy sila paalabing sa kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, muli mong ibalik yung pagmamahal na naranasan nila sa iyo, Panginoon. Muli mong ibalik, Panginoon, yung unang pag-ibig nila sa iyo, O Diyos. Lord, paalabin mo ang bawat isa sa pananampalataya, O God. Lord, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng gabayan mo, Panginoon, gabayan mo sila, O God. Lord, salamat sa hapon ito. Alam mo po ang aming mga dalangin sa aming buhay, O God. At aking dalangin, Panginoon, ipagkaloob mo ito ayon sa iyong naisip, Panginoon. Maranasan ng bawat isa ang pagmamahal, kagalakan, kasiyahan na nanggagaling sa iyo, God. Maraming salamat sa hapon ito. Sa iyo ko tinataas ang papuri, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen. Magandang hapon po muli. Pakibuksan ko yung ating mga Biblia. Verse 14-26. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas pa siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang isuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailang. Ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo naman ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa, nang ihandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbibenta ng aliw, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya itinuring na matuwid, patay ang kanyang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Yun lamang po, marilang tayo po.
Okay, thank you, Sister Mary Glenn. Sa panahon niya sa ngayon, I think that's the time muna na huli mo lang babasa dito, Sister Mary Glenn. No? And yes, so uwi na po sila darating na bukas. No? And yeah, we will miss you. No? The church at ICL Church will miss you, man. Okay, so praise God at nakasama pa natin sila ngayong Sunday. No? Okay, so are you blessed? Wow, mahina. Huwag nating hayaan ang panahon na tayo, ang pangunahan, no? Are we blessed? Amen, no? God is good. And all the time, God is good. Okay po, so tayo ay manalangin. Father God, once again, salamat po sa hapon ito na pinagkaloob sa amin. Salamat o Diyos sa pagmamahal mo, salamat sa presensya mo, salamat sa kagalakan, salamat sa kasiyahan na aming patuloy nararanasan o Diyos. And Lord, sa hapon ito, patuloy kami lumalapit sa iyo na ikaw po ang pumilos sa amin at patuloy na Lord na mapakinggan namin ang mensahe na nais mong iparating sa bawat isa sa amin. Lord, buksan niyo po ang aming isip at puso, Panginoon, sa iyong mga salita at patuloy na maitanim ito sa aming mga puso at patuloy na maging mabunga at patuloy na makita ka sa aming mga buhay, God. Salamat po, Diyos. Sa iyo po ang patuloy na papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Alam niyo po, isa sa pinakamagandang salita sa mundong ito ay makikita natin ito po ay isa sa salita na pinakamaganda sa mundong ito. Ano po ba ito? Ito po ay love. Naniniwala po ba kayo? Na isa sa pinakamagandang salita na mapapakinggan nyo sa mundong ito ay ang pagmamahal. No? Sa pagmamahal, nagkakaroon ng pagkakaisa. Tama po ba? Sa pagmamahal, nakikita natin kung gaano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Tama? Sa pagmamahal, nagkakaroon din ng kapatawaran. No? Kahit na minsan hindi kayo galit na galit, dahil sa may pagmamahal ka, nagkakaroon ng kapatawaran. Tama po ba? O kami lang ata, o ilan lang You know, napakaganda ang salitang pagmamahal. No? And, ngunit, ang pagmamahal, kahit na sobrang napakagandang salita, nagiging walang saysay kung hindi natin isinasapamuhay. Tama po ba? No, kahit na napakagandang nasalitang ito, kung hindi nakikita sa ating mga buhay, walang silbi ang salitang ito. Oh. Isa po si David Wilkerson, may sinabi po siya, sabi niya, love is not only something you feel. It is something you do. No? Ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa iyong nararamdaman, kundi ang pagmamahal ay tungkol din sa iyong pagsasagawa. No? Alam niyo po, love without action is useless. No? Kung ang pagmamahal ay hindi sasapamuhay o walang gawa na nangyayari, wala rin pong paroroonan. Walang silbi po. No? Kahit gaano kaganda yan, kung hindi natin isa sa pamuhay, walang silbi lang. And you know, yung salitang love ay parang katulad din ng salitang pananampalataya. Faith. No? And yung faith, kung walang pagsasagawa o walang action na mangyayari, ang pananampalataya ay sinasabi natin patay. No? Ito ang ini-emphasize ni Santiago. Okay? So this time, ang pag-uusapan po natin
ay ang kahalagahan ng pananampalatayang may gawa. Naniniwala po ba ang bawat isa na mahalaga ang may pananampalatayang may gawa? No? Kung makikita natin, ang passage po natin ay sa Santiago, Kapitulo 2, 19 to 26. No? James chapter 2, verse 19 to 26. No? And kung makikita po natin, no, na nagsulat po ng James na ito ay walang iba kundi si James na kapatid ni Jesucristo. No? And apat pong na-mention about sa apat pong James ang na-mention din sa Bible. No? And unang-una doon si James na sinasabi nilang Les James, son of Alphaeus. And pangalawa, si James na kapatid ni John. No? And ang sumunod na James ay si James na the father of Judas. No? And pang-apat na James, ito pong si Santiago na kapatid ni Jesucristo. And ang nagsulat po ng James na ito ay siya nagsulat po nito yung kapatid ni Jesucristo po. You know, si James na ito, noon ay hindi siya fully nang naniniwala pa sa Panginoong Jesucristo. No? Hindi totally naniniwala si James sa Panginoong Jesucristo noon. But along the way, no, nakita ni James na talaga si Jesus Christ ay dapat paniwalaan. No? And ito, si Santiago po, naisulat niya po ito. Ang audience niya po dito, ang sinulatan niya po dito ay mga Jewish Christian. Mga Hudyo na naging Kristiyano. No? And ito pong purpose ito, to encourage them, to rebuke them, no? To correct them. And sa panahon po ito, sa pagsusulat po ni Santiago, no? May dalawa pong sobrang pagsubok ang mga Jewish Christian. Unang-una, makikita natin yung persecution. Okay? Dahil sa persecution po, ang makikita natin dyan, nagsimula po ito doon sa kanino? Kilala niyo ba ito? Esteban. No? Nagkaroon ng persecution, no? Nung nagsimula kay Esteban, ang mga mananampalataya ay nagkawatak-watak. Okay? Natakot sila, nagkaroon ng pangamba about sa persecution. Okay? And itong mga Jewish Christian na nasa Jerusalem, dahil sa tindi ng persecution, ay nagkawatak-watak sila. No? Lumabas sila sa Jerusalem. No? Ito yung tinatawag na diaspora. Yung mga nag-scattered na mga mananampalataya. No? Lumabas sila sa Jerusalem at ito yun, pumunta sila sa iba-ibang lugar. No? And dahil po yan sa matinding persecution noon sa mga Kristiyano. And ang nangyari po niyan, that's why si James ay nagsulat sa mga Kristiyano na nagkawatak-watak po at nagkapunta-punta kung saan. So itong letter nito ni James is para po sa mga mananampalatayang Hudyo. No? Sa mga mananampalatayang umalis sa Jerusalem. Yan po ang isa sa mga pagsubok noon ng mga Kristiyano. And aside from that, isa pa sa pagsubok po ng mga panahon nila noon sa mga Jewish is yung kahirapan. No? Mahirap po ang buhay noon. Bago dumating si Jesus Christ, ang mga Hudyo po ay nasakop ng mga Romano. Okay? And
Dahil po sasakop sila ng mga Romano, some of them, ang kanilang mga lupain ay nasakop, ay some of them, yung mga lupain nila ay kinuha. No? Naging pag-aari ng mga yayaman na tao noon, and naging ari-arian ng mga Romano. So sa halip na sila ang nagkikita, saan nagpunta ang kita? Sa mga Romano. Try to imagine, may pag-aari ka ng 3 hektarya. Noong wala pang Romano. Pero dahil dumating ang Romano, nakuha nila yon. At ngayon, dahil sa kanila na yon, ikaw yung nagtatanim, pero iba ang umani. Nakuha niyo po? And aside from that, is ang tax po nila ay nagbabayad po sila ng mga taxes. And ito ang nagpapabigat sa kanila sa buhay nila. And most of them, ang mga Jewish ay mahirap po. No? Kaya ang care ni Jesus Christ kanino sa mga mahirap, sa mga balo, no? Yun ang ano po ng Panginoong Jesus. And ito si James, may nakita siya. Dahil sa pagsubok na ito, yung mga Jewish Christian, napapabayaan na ang mga mahihirap. Okay? And sa panahon na nasabi nga ni James, no? Yung mga Jewish Christian, na may mga pananampalataya sila, pero hindi na nakikita sa gawa. Sasabihin nila sa mamahirap, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Sasabihin nila sa mga mahihirap, nandun yung kapayapaan na mapunta sa iyo. Nakikita nila na ito ay nangangailangan, nagugutom. Pero mga other Jewish Christians, sinasabi lang, pagpalain ka. Pero walang pagbibigay na ginagawa. Hanggang salita lang. Nakuha niyo po? Parang alam mo, nakita na nga may pangailangan, kailangan na ng pagkain. Nagugutom na. No, nakuha niyo po? Alam mo, sa halip na bigyan ng pagkain, anong ginawa? Pagpalain ka ng Diyos. Nakuha niyo? Kapayapaan, shalom. May pananampalataya. Pero, asaan ang gawa? Nakuha niyo po? Kaya in-emphasize ni James dito na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Nakuha niyo po? Makikita natin dyan ang nais punto ni James. Pananampalatayang walang gawa ay patay. So this time, ang aking upo, titingnan natin bakit mahalaga ang pananampalatayang may gawa. Okay po? Ihimay-himayin natin ang passage na ito. Unang makikita po natin kung bakit napakahalaga ang pananampalatayang may gawa upang ang hindi maging walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Amen po ba? Sinong gustong may kabuluhan ang pananampalataya niya? Ha? Everyone, right? Anong saysay pa naman ang pagpupunta natin kung yung pananampalataya natin ay walang nangyayari? Di ba? Kung titignan natin, sinasabi ni Santiago po, no? In this verse, sa Santiago 2, verse 14 to 17. O, tingnan natin sa Tagalog. No? Bakit ba yung, bakit mawalang kabuluhan ang ating pananampalataya? No? Kung wala ito'y gawa, sinasabi po dito sa Santiago 2:14 to 17, mga kapatid, sinabi po ni Santiago, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi niya naman ito pinapatunayan sa gawa? Ano po? Anong silbi? No?
Sinabi ni Santiago, maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? At tinuloy niya pa, nagbigay po ng example si James. Sinabi ni James, sabi niya, halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot, no? At walang makain. Kung sasabihin niya sa kanya, patnubayan ka naman ng Diyos, no? At sasabagbihis ka, magpakabusog. Ngunit hindi naman niyo siya binibigyan ng kailangan. Ano ang silbi niyon? Nakuha niyo po? Nagbigay ng halimbawa si James. Okay na yun, may gutom. No? Nangangailangan. Pero dumating sa punto na sinabi mo, pagpalain ka ng Diyos. May pananampalataya ka, pero wala sa gawa. Alam mo yung pangangailangan, pero hindi mo ipinagkay. No? Makikita natin na ang halimbawa ni James is ang pananampalataya hanggang bibig lamang. Tama po ba? Hanggang salita lamang. Pero wala po sa gawa. Walang halong gawa. No? At tuloy po natin, sinabi diyan, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Pag sinabi po natin patay, kahit anong gawin mo, kapag patay na isang bagay, wala na siyang halaga. Tama po ba? Kahit na anong gawin mo, wala na. No? And ganun din po ang pinapakita ni James sa panahon na yun. Sinasabi niya na anong bagay man kung ang pananampalataya mo ay walang gawa sa buhay mo. No? Kahit na ikay manalangin, kung ikaw naman ay walang ginagawa rin sa buhay mo, walang silbi po ang pananampalataya. No? Naalala ko isang kwento tungkol kay Juan Tamad. No? Tungkol sa bayabas. Gusto niya na kumain ng bayabas. Nasa harapan niya na, hinog na. Dahil sa katamaran, nangana. Inintay na lang, hindi na gumawa. No? Minsan, ganun na rin ang mga mananampalataya. Tama po ba? Hanggang hintayin na lamang. Wala nang ginagawa. No? May pananampalataya, pero walang ginagawa. No po? So, ini-emphasize po dito ni James about sa atin na kung tayo ay mananampalataya, samahan natin ito ng gawa. No? Gawin ko anong bagay na pinapagawa ng Lord. Kung sinasabi ni Lord, okay, sa pagpapanalangin mo, kung meron ka dyan, ibigyan mo rin. Di ba? Nandun yung mahalo ng paggawa. No? At parang alam mo po ba, yung pananampalataya ng walang gawa, ay parang kang meron kang payong. Pero tuwing umuulan, pero sa halip na gamitin mo, hindi mo ginagamit. Baka mabasa daw yung payong. Nakuha nyo? Ang pananampalatayang walang gawa, parang meron kang payo sa panahon na umuulan, pero hindi mo siya ginagamit. Nakuha nyo po? Walang saysay. So kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, patuloy pa rin tayo gumawa sa biyaya at grasya ng Diyos. Ano po?
tayo ay tinawag ng Diyos, tayo ay nanampalataya sa Kanya, hindi po nagtatapos doon ang buhay. Pagkatanggap natin sa Panginoong Hesus, patuloy nais ng Diyos na tayo ay gumawa ng kabutihan. No? Patuloy na gumawa na ayon sa naisin ng ating Diyos. Kung titignan natin po, alam mo po, sa sinasabi sa Titus 1 verse 16, ang sabi nila ay, kilala nila ang Diyos. Ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi nagbabagay sa wagawang mabuti. No? So, alam niyo po, isang bagay na nagpapakita na tayo ay may pananampalataya sa ating Diyos. Ito po ay nakikita sa ating mga gawain. Kung itong bagay na tayo ay patuloy na nakikita na gumagawa ayon sa naisin ng Diyos. Ano po? Makikita mo sa isang tao kung ito talaga ay nananampalataya sa Diyos. Kung ito nakikita nila na ginagawa talaga ang ninanais ng Diyos. Tama po ba? Mahirap lang na puro sinasabi, I am faith! Pero yung buhay mo, yung ginagawa mo, wala pa rin sa buhay mo. Taliwas sa ninanais ng Diyos. Kaya kapatid, napakalaga po na mayroon tayong pananampalatayang may gawa. Kasi kung walang pananampalatayang may gawa, ang pananampalataya po natin ay walang kabuluhan. No? Useless po yan. No? So, ngayon, dapat yung pananampalataya natin ay may gawa. No? So, sa tingin po ba natin ngayon, sa ating pananampalataya po ba, mayroon po bang gawa na nangyayari? O baka naman, puro na lang pananampalataya, pero wala nang gawa na nangyayari sa ating buhay. Useless po ang faith kung walang gawa sa buhay. Pangalawang bagay, makikita natin, no, kung bakit napakalaga ang pananampalatayang may gawa, kasi dito po natin makikita sapagkat ito ang patunay na totoo ang ating pananampalataya. No? Kung nakikita sa buhay natin na may yung pananampalataya natin ay may gawa, no? Ito pala po ay patotoo na totoo ang ating pananampalataya. So kung may totoo, mayroong peke. Tama po ba? Kaya nang may kukumpara, di ba? Kung puro totoo na lang, talagang walang peke. Kung may totoo, may peke. Kung may totoong pananampalataya, may peke pananampalataya. No? So, kung may pananampalatayang may gawa, ito ay isang nagpapatotoo po na totoo ang ating pananampalataya. Okay. Kung titignan natin po, no? Sa Santiago, tuloy po natin sa passage, no? Sinasabi sa Santiago 2:18 to 19. No? Sabi diyan, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Sabi po ito ni James, ipakita mo sa akin paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. Sabi naman ni James, ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa. Di ba? Ipapakita, yung sabi ni James, kung ano yung pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. At yung sinabi ni James, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Sino naniniwala ng Diyos ay
iisa. Sino naniniwala sa ating Diyos? No? Pero may dinagdag po si James dito. O sabay-sabay po natin basahin, ha? Ang mga Demonyo na isang sampalataya at hanihilig pa. tama po ba? Kahit ang demonyo, nananampalataya din sa Diyos. Tama po ba? Tayo nananampalataya sa Diyos. Tama po ba? Sino ba ang nanginginig sa takot sa Diyos? Ha? Tayo po ba nanginginig pag sa takot natin sa Diyos? Hindi? Ha? So mas ahit pa si demonyo. Nakuha niyo po? Everyone, nananampalataya din. Kinikilala nila, kilala ang Diyos. Sinasabi nila, naniniwala sila sa Diyos. Di ba? Kahit po ang demonyo, naniniwala, nananampalataya sa Diyos. Di ba? Huwag tanong dyan, anong pagkakaiba ng nananampalataya sa Panginoong Sus kaysa demonyo? Ha? Anong pagkakaiba po? Ha? Ang mga demonyo nananampalataya rin sa Diyos, pero wala silang gawa sa kanilang buhay. That's the fake faith. Hanggang pananampalataya lang, pero walang gawa. Pero ano po ang tunay na Kristiyano? At hindi pang demonyo. Ha? Ang nananampalataya, ang tunay na nananampalataya sa Panginoong Sus, sila po ay nananampalataya ng mayroong gawa. Amen po ba? That's the true faith. Diyan mo makikita kung ano ba yung genuine faith. Pagkatapos silang tanggapin ng Panginoong Sus sa kanilang buhay, patuloy silang gumagawa ng kabutihan para sa ating Diyos. Kasi, kandong natanggap na nila ang grasya ng Diyos. At bilang tugon, nandun patuloy na gagawa ng kabutihan. Hindi magsusunumama sa kasalanan. Tama po ba? Hindi babalik sa kasalanan. Tama po ba? Marami kasi nananampalataya. Pero bumabalik sa maling gawain. Walang pagbabago, walang mabuting ginawa na nangyayari, walang transformation sa kanilang buhay. You know? Mga tropa sila na Devil, mas mahal mas proper yung English. Nakuha niyo po, dito mo makikita ang tunay na pananampalataya. Nakikita ni James, no? Grabe, in-emphasize talaga ni James, di ba? Parang alam mo, kung ikaw yung magbabasa ito, mapapakinggan mo, kahit ang mga demonyo naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Nanginginig pa. Yung iba, hindi na nanginginig eh. Mas malalapat. Nakuha niyo po? Ito yung faith. Yung faith na hindi nagbubunga ng mabuting gawa. Ito yung faith na hindi na sumusunod sa ating Diyos. No? Kung makikita niyo po ang tunay na Kristiyano, no?
is yung may pananampalataya na may gawa. Amen po ba? Tanungin nyo naman yung katabi nyo. Parehas ba tayo? No? You know, ang atin pong pananampalataya, no? Makikita yan sa ating buhay. Kung tayo ba talaga ay sinasapamuhay yung pananampalataya na pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, parang ang buhay natin, yung pananampalataya natin ay parang isang puno. No? Na makikita mo, maraming puno. Pero mas makikilala mo ang puno sa kanilang mga bunga. Tama? Pag walang bunga, mahirap ma-define. Right? So, ganun din yung mga fake Christian. Ang mga fake Christian ay hindi nagbubunga. Okay? Kaya mahirap kilatisin yung mga fake Christian. Kasi nandun parang nagpapanggap. Fake nga eh. Tama? Pero alam niyo po, madidetermine mo ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na nananampalataya sa kanilang buhay. Bakit? Kasi makikita mo talaga ang bunga sa kanilang buhay. Amen po ba? Amen. Makikita. Hitik na hitik ka. Hitik na hitik. No? Alam niyo po, palagi natin naririnig na ang nais ng Diyos ay maging mabunga tayo. Amen po ba? Amen. Ano yung mga bunga niyon? Makita sa atin ang Christ-like character. Hindi bungang araw lang ha. Mahirap lang yun. Bungang araw na lang. No? Makita sa atin yung na spirit-filled life. Christ-like character. Makita sa buhay natin si Kristo. No po? Hindi tayo nakikigaya lamang. No? Ang tunay na may pananampalataya, no? Makikita sa kanyang mga ginagawa. Makikita mo sa kanila ang pagmamahal. Amen po ba? Amen. Makikita sa kanila, makikita sa kanila ang kagalakan na may Panginoong Kristo. Makikita sa kanila na sila na may kapayapaan. Amen po ba? Amen. Love, joy, peace, patience. Amen? Doon mo makikita. Doon mo makikita kasi ang pagkakaiba ng Kristiyano. Dahil nasa atin ang banal na spirito, hindi niya hayaan na hindi ka maging mapagpasensya. Amen po ba? Amen. Kaya tingnan mo yung katabi mo, ay praise God, praise God. Nagbubunga na ba? Hitik na. Nakikita ang Christ-like character? Nandun ba nakikita yung kabaitan, yung kindness? Kitang-kita daw. Malayo po lang, nakikita mo, ay, brother, ay. Napakabait naman ito. Makikita mo yung kahinaunan, gentleness. Pumipika-pika pa na. Ha? Nalaglag na. Ang tunay na pananampalataya nagbubunga ng kahinaunan. Amen? Baka may mainit din ang ulo dyan. Dala ng bawang. Nalaglag yung bunga. Kindness. Gentleness. Pipika-pika na. Oh, self-control. Amen po ba? Ang tunay na pananampalataya po, kahit anong gawin mo, magbubunga po yan ng self-control din. No? Yan po ang binigay sa atin. Yan ang nais ng Diyos. Makikita ni Lord, wow! Yan ba? Sino ba yan? O, sige, Brother Raymond, kasi uwi na si Brother Raymond. No? Hitik daw. Nalaglag yung tatlo.
Ano kaya yung talagang You know, yan ang nais ni Lord. Makita lahat din sa atin yung Christ-like character. No? Pero mangyayari yan kung totoo ang pananampalataya mo. Kung isinasapamuhay mo yung pananampalataya mo. No? May action. No? Kasi alam niyo po, sabi po sa Mateo 7:16 to 17. Sabay-sabay nga po natin basahin. Makikilala. Mapipigtas ba ang usas sa puno ng dawag o ang makikigos sa matinig na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Amen? So makikita mo sa kanilang gawa. Alam nyo, kung ano nyo po, makikita mo ang isang Kristiyano, makikilala mo siya kung tunay talagang siyang Kristiyano base sa kanilang ginagawa rin. Amen? Base sa kanilang bunga. Kung makikita mo, ito ba ay isang mature na o immature? No? Kasi makikita nyo sa kanilang mga ginagawa. Alam nyo po, hindi basihan ang maturity ng Christianity sa salita lang. No? Ayun, tagal-tagal ko ng Kristiyano. Since birth pa, nung nasa tiyan pa ako ng nanay ko. Since birth, pero nasa tiyan, no? Logic, ah. Nakita niyo po, alam mo po, ang Kristiyano ay hindi nakabase sa salita ng tao. Ang Kristiyano, makikita mo, kung talagang tunay na Kristiyano, kung papaano siya kumilos. Kaya napakahalaga po na tayo, mga mananampalataya, ay mayroon ding gawa. Amen po ba? Kasi dito mo makikita kung totoo ba ang pananampalataya mo o peke ang iyong pananampalataya. Makikita sa ating mga bunga. Okay po, sa pangatlo, makikita din natin bakit napakalaga ang may pananampalatayang may gawa. Kasi po, dahil ito ang nagbibigay ng kaganapan sa ating pananampalataya. No? Kaganapan sa ating pananampalataya. No? Okay, so kung makikita po natin, no, ituloy po natin sa Santiago 2:20 to 22. Sinabi po diyan, tinuloy ni James, ni Santiago, sabi niya, isa kang hangal. Nais mo ba bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay pinuri ng Diyos sa matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Naihandog niya sa dambana ang anak niyong si Isaac. No? Sa tingin mo, kung hindi pumunta si Abraham dun sa bundok, sa tingin mo ba mabubuo yung pananampalataya ni Abraham? That's why tayo dito, no? Tinitingnan natin ang pananampalataya ng ano? May paniniwala. Amen? May pagtitiwala at may pagsunod. No? Package po yan. No? So, makita natin, may nanampalataya si Abraham at nandun na gumawa si Abraham. Dito ay makikita mo magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap, no? Ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Kung ang pananampalataya ay walang gawa, hindi ito magiging ganap. In English, kung makikita natin, verse 22. James chapter 2, verse 22.
you see that this faith and his actions were working together. And his faith was made complete. May pananampalataya na kumpleto. No? Ano tong complete na to? Ginagamit din to minsan na salitang perfect. Ginagamit ito din na sinasabing entire. Kabuuhan. No? Sa madaling salita po, isang bagay din na sinasabi po ito po yung kaganapan, masasabi na ito po yung maturity. Amen? Masasabi mo po kung ang pananampalataya mo ay may gawa, masasabi po na ikaw ay isang mature na Kristiyano. Masasabi na ang pananampalataya mo ay mature. Amen po ba? Ganap, kumpleto. Pabalik na rin natin. Kung yung pananampalataya mo ay walang gawa, anong ibig sabihin nun? Immature? Incomplete. Right? Alam niyo po, nais ng Diyos na maging ang bawat isang Kristiyano ay maging mature. Amen po ba? Hindi ninanais ang Diyos na habang buhay ay sanggol tayo sa pananampalataya spiritually. Ang nais ng Diyos nga, kung makikita natin sa sinasabing Jesus is the true vine, ang bawat isa ay maging mabunga, lumago, maging matured, maging ganap. No? At isang bagay na yung faith natin ay magiging ganap kapag ang pananampalataya natin ay may gawa. Amen? Sino gusto maging ganap dito ang pananampalataya niya sa Panginoon? Amen. 1, 2, 3. Ilan lang kami, Lord, Lord? No? Ano ang dapat natin gawin? Yung pananampalataya natin po ay sikapin din, ay sa biyaya ng Diyos, ay isa pamuhay. Lagyan ng gawa sa biyaya ng Diyos. Kung ano ang bagay na pinapagawa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, gawin po natin. Faith with action. Alam niyo po, yun, yung gawa, isa tong bagay na nagpapaganap sa ating pananampalataya. Para isang illustration po, no? Ito ang ninanais ng Diyos sa atin. Maging matured tayo, nagbubunga. Amen? O sino naman ilalagay natin? O si Sister Mary din naman. No? Yan ang ninanais ni Lord. Ito ang matured Christian, nagbubunga. Amen? Yung pananampalataya niya ay nagbubunga. May gawa. Nakikita na yung pagmamahal, nakikita na yung pasensya, nakikita na yung self-control. Amen? Ito yung, ang faith niya ay nagbubunga ng gawa. No? And you know, yung faith natin, ay parang buto din. Eh sa pamamagitan ng gawa, na mga tulad yan, sa pamamagitan ng Diyos, ginagamit niya yung gawa upang patuloy tayo maging ganap na mananampalataya. Amen? Sa pamamagitan ng gawa, no? Ito ay hinuhubog tayo para maging, ito yung faith, no? And itong faith na to ay magiging ganap sa pamamagitan ng mga gawa, no? Itong illustration, no? Kailangan may paggawa hanggang sa tayo ay maging ganap at makita ang bunga ng karakter ng Panginoong Hesus. Kaya kailangan natin ng gawa. Amen? Kasi kung puro na lang dito tayo, walang gawa na nangyayari, baka
Dumating na, nagtanda na tayo, bonsai pa rin tayo. Wala pa rin bunga tayo. Wala pa rin nangyayari sa atin bilang Kristiyano. Wala pa rin bunga. Hanggang sa ngayon, wala pa rin pasensya. Hanggang sa ngayon, wala pa rin pag-self-control. Habang sa ngayon, ilang taon na, hindi pa rin nakikita sa ating buhay. No? Alam niyo po, ang plano ng Diyos, ang bawat isa ay maging ganito, maging ganap ang pananampalataya. Yung gawa at tumutulong din sa atin para patuloy tayo, ang pananampalataya natin ay maging ganap. Alam niyo po, sa simula pa, ang plano ng Diyos na ang bawat sa atin ay patuloy na kumilos din. Kung titignan natin sa Ephesians 2 verse 10, pakibasa nga po. Wow! No? Tayo ay magawa ng Diyos. Tayo ay nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ano ang isa sa pinaka-ninanais ng Diyos? Gumawa tayo ng mabubuting gawa. Amen? Bago pa pala ipinanganak si Brother Raymond, planado na ni Lord. Tama? Ang plano ni Lord po ito, ipapanganak ko si Brother Raymond. Ang purpose natin ay patuloy talaga siyang gumawa ng mabuti sa mundo ito. No? Makita talaga ang Christ-like character sa buhay niya. Makita talaga ang Panginoong Hesus sa buhay niya. Yan ang plano po sa bawat isa sa atin. Sa bawat Kristiyano. Sino pong Kristiyano dito? Amen. Ang nais ni Lord, makita sa iyo ang mabubuting gawain. Mabubuting bagay sa buhay mo. Good works. Kasi, noon pa, yan po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi pala po tayo pinanganak para gumawa ng mga masamang bagay. Tama po ba? Hindi pala tayo pinanganak para siraan ang kapatid natin. Amen po ba? Kundi ang ninanais ni Lord na makita sa buhay natin ang mga mabubuting bagay o gawain. Yan ang ninanais ng ating Diyos. Kung titignan po natin, kung isa-summarize natin, itong tatlong bagay, bakit mahalaga ang pananampalatayang may gawa? Kasi unang-una, upang hindi maging walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Amen po ba? Gusto naman natin na hindi masayang lahat ng bagay na ating pananampalataya. Amen po ba? Sumakita sa gawa. Pangalawang bagay, sapagkat ito ang patunay na totoo ang pananampalataya. Kapag totoo ang pananampalataya mo, may bungang may good works na ginagawa. May gawa yan. No? Hindi mo maialis yan. At pangatlo, dahil ito nagbibigay ng kaganapan sa ating pananampalataya. To make it short, mahalaga ang pananampalatayang may gawa dahil ito ang nagpapatunay na ang ating pananampalataya ay totoo, may kabuluhan, at ganap. Kaya kapatid, sabi ni James, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pero ang pananampalatayang may gawa, ito yung pananampalatayang totoo, may kabuluhan, at ganap. That's the word of God. That's the word of God today. Palakpakan natin pa ang ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Father God, once again, thank you for this time na pinagalog niyo sa amin. And salamat, Panginoon, sa inyong mensahe, Panginoon, na dapat ang pananampalataya namin ay may gawa, O Diyos.
Lord, you want us, Panginoon, na kami rin ay lumago, Panginoon. Maging ganap ang pananampalataya namin. Maging matured kami, Panginoon, sa pananampalataya. Nais mo rin, Panginoon, na maging totoo po ang aming pananampalataya, O Diyos. Lord, help us, O God, na kung anong mga bagay na itinuturo mo sa amin, mga bagay na ipinapakita mo sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord, hindi lang po dumating sa punto sa isip lang ito o sa aming mga bibig, kundi ang aming dalangin, Lord, na maisapabuhay namin ito sa biyaya at grasya mo, O Diyos. Lord, help us, O God. Sa sarili naming kakayahan, Panginoon, ay mahirap. But Lord, we believe by grace and mercy, makakayanan namin ito sa tulong mo, Diyos. Maraming salamat sa hapong ito, O Diyos. Patuloy na itinataas namin ang papuri pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen. Yan, pagpalang hapon po. So, isa, nanako po na po tayo sa operatory. At pakisamahan niyo po akong masahin ng aklat na makikita sa Salmo 54 verse 6. Psalms 54 verse 6. Ito po ang sinasaad. Kusang loob akong maghahandog sa inyo, Panginoon. Pupurihin ko ang pangalan niyo dahil napakabuti niyo. Pupurihin ko ang mahal na salita ng Diyos. At inaanyayahan ko po si Sis Alice and Sis Maribel. Okay, tayo po'y manalangin. Yes, Father God, napasalamat ko kayo, Panginoon, muli sa hapon na ito na pinagkaloob mo, Panginoon, na papapurihan ka, Panginoon. And ikaw po ang patuloy na maitaas, Panginoon, sa biyaya mo, lahat ng biyaya, pinagkakaloob mo, Panginoon, sa lahat ng blessings, Panginoon. Tinataas ka namin, Lord God. And sa aming tithes and offering, Panginoon, tapos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyaya na ito, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon. Karapat-dapat na pasalamatan ka, Panginoon. At sa iyo po namin itinataas mga kahit sino-offering na ito, Panginoon, na magagamit sa iyong kaharian, Panginoon. At palain mo, Panginoon, ang mga blessings na ito. Ikaw na po ang magbigay ng kalakasan at kasaganahan sa mga
pagpapala na ito, Panginoon. Bigay nito, Panginoon. And sa mga trabaho, Panginoon, pagpalain mo po, Lord God, na maging daluyan ito, Panginoon. Mga blessings na patuloy na lumago, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, Lord God. And Lord God, sa ilang namin binabalik ang papuri pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po. At nakaka-bless po, ano? Faith without action is dead. Kaya patuloy po tayong manampalataya na may kasamang gawa. Yun po. And bago po tayo sa announcement, welcome, we are glad you are here. Yes! Yun po. Weekly prayer meeting po every Wednesday at 8 p.m. po via Zoom. Kung sino man po yung gustong umattend po sa ating prayer meeting, please approach lang po yung mga members and pastoral staff po para po mag-send po yung i-encourage po namin kayo na umattend po sa ating prayer meeting. Kung sino man po yung may mga prayer requests, si Tita Ampi. Dala pati sa Amerika. Ayun po. Hanggang sa Amerika. I-message na lang daw po si Pastor. Ibigay yung papers. Yung papers po, kung may mga prayer requests po kayo na gusto nyo pag-pray, para po pag-pray po ng ating mga prayer warriors. Sunday worship service po, dito pa rin po sa Shia Wasimura, Tokaishi, at 2 p.m. pa rin po. And sa Korea naman po, sa Korea International Plaza po, at 2 p.m. din po. Yun, Children's Day po, on May 3. Dito po natin gagamitin siya Shia Wasimura, 2 p.m. po. May 3. Ayun. At ito po, para po sa ating mga nanay, yung Mother's Day po natin service at May 10, Shia Wasimura din po, Tokaishi, at 2 p.m. din po. Ayun, Teens Sunday School. Ito po yung ginaganap po, kasabay po ng Adult Sunday School after worship service po natin. Sunday School, ito po yung ginawa natin kanina before ng worship service natin at 2 p.m. po. Nasa din Mission International, ito po yung ginagawa every Sunday, last Sunday of the month po, after worship, before worship service po, at 2 p.m. po. Yun, sa ating Bible study po, kung sino man po yung gustong magpa-Bible study po sa kanilang mga bahay, please approach lang po yung pastor staff po sa details po. Ayan. ICF Fellowship. Ayan. Schedule po natin every month po. Ito po yung schedule po natin. Sa ICF Nagoya Young Adult po, every first Saturday po at 2 p.m. Ayan. ICF Nagoya Adults po, second Sunday po at 2 p.m. ICF Nagoya and Korea Teens, third Saturday po, 2 p.m. Sa Korea naman po, lahat po sila every fourth Saturday po at 1 p.m. po, 1:30 p.m. po. Ayan, ICF membership. Yun po, lahat naman po tayo ngayon. Ayan mga, kasi naman po yung hindi member. Yan po kung yan, yung heart ka na po man talaga magpa-membership, please approach na lang po sa pastor staff. Yun, ICF calling card. Ate Lynette, kung may gusto kong kumuha ng ating calling card, please approach lang po si Ate Lynette para mabigyan po kayo. Yun. Ito po yung ating official page po. Christian Fellowship Nagoya Church of the Nazarene. Pag-i-ano na lang po kung gusto niyo po makita yung mga events, mga gawain sa church. Ito po
i-like and share na rin po natin yung makaganapan po natin dito sa ating church. Happy birthday, Pastor. Let's stand po para sa ating closing song po.